Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Nakakaloka. Ayun. Sobrang tagal. Kailan ba? As in, na-miss nyo ba ako? Ang tagal ko nang hindi nagbablog guys. As in, hindi ko nang alam kung paano harapin itong camera na to. Kasi, ang tagal ding nitong natago or nakatago. Diba? Yung last full vlog, oh my God. Ano talaga siya? 30 days. Almost 31 days na ngayon. 30 days and 22 hours. So, 31 days. Oh my God. Isang buwan akong hindi nagpakita sa inyo. Hindi nagparamdam. As in, wala talaga. Hindi ko lang siya maikwento sa inyo ngayon kung anong nangyari, kung, for the past 1 month or more than 1 month. Maski yung mga vlog ko nung nasa pensa ko, dumudulas talaga yung yung mga letra ko minsan. Anyway, maski yung mga vlog ko doon sa Pensacola is, ano lang yun, parang I'm not motivated, kumbaga. Hindi ako masyadong, nagpa-vlog. Kasi meron akong mga pinagdaanan, meron akong mga pinagdadaanan. Well, anyway, okay naman na ako ngayon. May salamat, maraming salamat sa mga nag-PM, nag-message sa akin kung okay lang ba daw ako. Kasi nga, matagal na akong hindi nagbablog. Yes, I am okay now and I will be more than okay. Siguro, pagdating ng panahon. Char. Ayan, kung makapapansin ninyo yung mukha ko, tingnan niyo yung mukha ko, may mga sugat-sugat. Hindi po ako naabuso. Actually, naabuso ako ngayon sa unit namin, Char. Hindi po ako naabuso. Pakita ko sa inyo yung clip. Ayan. Nag-microneedling po ako kagabi. Nagma-microneedling naman talaga ako ever since. Nag-start ako nung nasa Saudi Arabia pa ako. Nahinto lang kasi walang available needle dito sa Amerika. So, bumalik ako sa pagma-microneedling again. Noong after ko magpensacola. Kasi nakakuha ako ng needle sa Amazon. Magkano ba yan? Siguro mga $26 or $20. Tapos 12 or 16 needle na siya. So, nagma-microneedling ako almost like every month. Okay, simula ngayon. Simula ngayon. Kasi dati, nung hindi pa ako nagma-microneedling, nung start ako sa Saudi, as in, ang dami, sobrang laki ng butas ko sa mukha. As in large pores talaga ng sobra-sobra. So, medyo humupa siya after ng mga microneedling session ko. So, yan yung dahilan kung makikita nyo, merong mga sugat-sugat sa aking mukha. But this will heal or maalis din to after 2 to 3 days. Most probably by Friday or Saturday. Ayan. Coffee lang ako ngayon. Hindi pa ako nagpa-file ng tax. Nakakaloka. Kaka-receive ko lang ng aking bill sa kuryente. Umabot ng $115. Diyos ko, Lord. Hindi kasi ako nagtitipid kapag I don't put so much. Nakita nyo naman, kahit malamig. Actually, hindi na sobrang lamig ngayon. Pero nung mga nakaraang linggo, kasi merong mga snow, merong mga ganyan. Ang dami mga kalamidad na dumaan dito sa Ohio. So, naka-full blast talaga yung heater ko. So, as in, I make myself comfortable, super comfortable kapag nasa loob ako ng aking bahay. I don't wear so much jacket or so much na panlamig. So, ganito lang. Pa-sexy lang tayo. Char, joke lang nun. Masyado namang parang, masyado bang revealing yung yung suot ko ngayon. Nakapula pa talaga ako. Hindi bagay sa akin yung pula kasi hindi maganda yung skin ko. Medyo brownish or maitim. So, pasensya na. Anyway, hopefully makapag-file ako ng tax. Sa mga nagtatanong pala kung meron akong tax refund. Last year, hindi pa ako nagpa-file ng tax. Nga pala, hindi pa ako nagpa-file ng tax.
I think ang deadline ng filing ng tax dito sa Amerika is April. April ata kung hindi ako nagkakamali. So, magma-March pa lang, Feb 26 ngayon. Feb 26 ba? Yeah, I think Feb 26. So, magpa-file ako ng tax probably today. Sana matapos ko. Sabihin ko sa inyo kung magkano yung kung negative man or kung magkakaroon man ako ng tax refund. Last year, nung tax filing ko for the year 2023, nagkaroon ako ng tax refund. I think umabot din ako ng mga $3,700 na tax refund. O, di ba? Okay rin yun. Both na yun ng federal and state tax refund. So, nagkaroon ako ng tax refund. Maski OT ako ng OT nung mga time na yun. Pero hopefully, this year, tingnan natin kasi as in sobra yung naging gross ko ngayon. Sobra-sobra. So, tingnan natin kung magkakaroon ba ako ng tax refund o hindi. Kasi, ang tax refund naman, hindi naman yan nakadepende sa kung nag-OT ka ng sobra-sobra, wala ka ng matatax refund. Sometimes kasi, may mga employer na kumukuha ng sobra-sobrang tax sa iyong paycheck. So, kung sobra-sobra sila mag-tax, may tax refund ka talaga. Kung konti lang sila mag-tax kahit hindi ka pa nag-OT or maliit lang yung gross mo, talagang wala kang makukuhang tax refund. Huwag tayong maging sobrang saya kung nakakakuha tayo ng tax refund. Ang tax refund kasi is sobrang tax lang. Yung sobrang itinax sa'yo ng employer mo. O diba? Kinuha nila yung pera mo and then they keep it to their self or sa states or sa federal nang wala namang interest, 'di ba? So kung magka-tax refund man, edi good. Kung wala, edi wala. Kung negative, edi magbayad. Wala tayong magagawa doon, dahil wag nating gawing dahilan yung malaking tax para hindi mag-overtime at kumayad. Pero right now, hindi muna ako nag-overtime, hindi muna ako as in. Wala muna akong sobrang overtime ngayon, mga beshi. As in, ngayon nga is 8 days off ako. Ine-enjoy ko lang, nagre-relax ako, nagpapahinga. Kasi, as in, sobrang napaka-stressful na ngayon sa unit namin. Nakakaloka. I mean, the job is not so stressful. Sanay tayo sa bakbakan, sanay tayo sa labanan, sanay tayo sa gyera. Gyera talaga. Sanay ako doon. Pero, ang hindi mo makakasanayan ay yung pag-uugali ng mga kasama mo. Na pa-baby, na mga choosy sa assignment, mga ganyan. Tapos, lahat ng halos ng trabaho is ikaw yung sumasalo. Okay? Ikaw always yung merong pinakamabigat na assignment. Non-critical man yan or critical. So, yun ang hindi mo makakayanan. So, ang ginagawa ko ngayon, hindi ako nag-overtime ng sobra-sobra. Paano na lang ako, mga beshi, pa survival mode na lang. Kasi yung apartment ko dito is hanggang, hanggang July na lang. So, hanggang July 31 na lang. Though nag-extend ako para nagsisinga ako na nag-extend ako. Pero at the same time, kasi meron kasi akong bakasyon. Meron akong bakasyon, meron akong trip ngayong April. So, supposedly ang end ng contract ko is April of 2021. 2021. April of 2025. Parang backward yung utak ko ngayon. April of 2025 supposed to be. Pero in-extend ko siya ng another 3 months. Yun nga lang, iba na yung rate kasi nga short-term rental. Mag-a-add ako ng additional $100 per month starting May rent. Yung rent ko ng May hanggang July. So, hindi, May, June, July. Yeah, May, June, July. So, 3 buwan ako mag-add ng additional $100. Okay lang naman yun kasi papatak na nasa mga $1,000 or $1,100 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. So, manageable pa naman yun for me. For me. Para sa akin, mga Shella. So,
may travel nga ako sa April and ayokong magkagulo-gulo. So, babalik ako galing bakasyon or galing travel sa May na. So, at least meron pa akong 2 buwan, June, July, para makapag-prepare. Palipat ng, alam nyo na yon, nasabi ko na yun nung una pa sa inyo, mga beshi, sa Texas. Sa Texas ko talaga gustong lumipat. Yun talaga yung gusto naming lipatan noon pa na mag-best friend. Yung best friend ko na kasama ko nung pumunta dito. Supposed to be nga hindi kami dapat same hospital eh. Pero niyaya ko talaga siya, uy, magpa-interview ka dito. Tapos na-hire naman kami ng the same time. At the same time. So, hindi nga lang kami sabay nung dumating dito, pero we're close. So, doon din kami mapupunta. Supposedly. Nasabi ko na sa inyo, Houston, di ba? Houston, Texas yung lilipatan ko. So, yun lang yung dahilan kasi na parang yun na yung nasa isip namin simula pa nung dumating kami dito sa Ohio, sa Dayton or sa Catering, Miamisburg, Ohio. Yun na yung nasa isip namin nilipatan. Houston, Texas. Target talaga namin. Nung una, yung pinakaunang choice talaga namin is MD Anderson. Cancer Center. Pero, mga beshi, ay sabi ko, wag na nating pangarapin kasi parang para lang yun sa mga smart. Smart people. Para lang yun sa mga batatalino. Char. Akala ko, yeah, napakalaking ospital. Sabi ko, doon na lang tayo sa mga maliliit or freestanding. Tingnan natin kung saan tayo. Kung saan ako makakapag. Gusto ko na rin kasi ng medyo maliit-liit na ospital, level 3 man, or freestanding, mga ganyan, or community hospital na malilipatan, na hindi masyadong toxic, hindi masyadong parang magaan lang, pero meron pa rin konting challenge. Siyempre, nabuhay ako as an ED nurse dito sa Amerika. Yung parang nagustuhan ko na yung emergency nursing. So, gusto ko pa rin ng medyo mayroong konting rush or adrenaline rush, mga beshi, mga syala. Gusto ko pa rin ng merong ganong feeling na dadadama. Pero hindi na siya sobrang toxic as in. Yung parang sobra-sobra. Pero okay lang naman maski toxic. Huwag lang yung mga... ang mahirap kasi pag yung mga kasama mo ay racist, yung mga kasama mo ay pa-baby, talagang yun ang hindi mo matatagalan. Ngayon, matatagalan ko pa. Kaya ko pang i-survive hanggang April before ng bakasyon ko. Malapit naman na eh. Magma-March na. March, April, o diba? Less than 2 months na lang. Tapos magbabakasyon ako. Tapos pagbalik ko, 2 months na lang din. Less than 2 months na lang din ang itatagal ko. Kaya yakang-yakan na siguro yun para sa akin. So, ipag-pray nyo ako, yung mga nakasuporta sa akin dito. Sana ipag-pray nyo ako na maging matiwasay yung buhay ko till the end or last day ko, till the last day ko dito sa Ohio. Diba? Sana maging maayos at maging maganda yung transition. Inom tayo ng kape. Dami kong dak-dak, no? So yun, nasabi ko na sa inyo yung dahilan kung bakit hindi ako nag-vlog ay parang I feel demotivated, I feel na parang wala akong gana, ayoko rin namang humarap sa camera or humarap sa inyo ng wala sa sarili. Ano? Yung parang malungkot, though at the same time parang naisip ko din na sana nasi-share ko yung mga bagay or pangyayari sa aking buhay sa inyo. Kasi dati nag-share naman ako maski malungkot. It's just that ayoko lang kasing maging komplikado kasi may mga bagay na hindi nyo na dapat malaman. Char! Or may mga taong, magiging involved, so, or mga, ayoko nang mag-elaborate
or magbigay sa inyo ng so much detailed about that. But anyway, I'm okay right now. I will be okay. I'm okay. I'm smiling now. At least nakaka-smile na, diba? So, thank you so much sa lahat ng mga nakamiss sa akin, and hopefully tuloy-tuloy na to, hindi na mahinto ulit yung pagbablog ko. Hopefully talaga hindi na siya magkaroon man siguro ng mga gap, siguro mga 2 to 3 days lang or 2 days, diba? Pero I'm okay. Nalampasan ko yung pagsubok na yon. And hopefully, magtuloy-tuloy na yung pagbablog at pag-update natin, pagkarak-karak at pagsishalak dito sa Amerika. Diba? O siya, sige na, babayaran ko pa yung ilaw ko na napakamahal, $115. Usually, kapag hindi winter dito, ang binabayaran kong ilaw ay nasa $30 to $40 lamang. Buisit talaga. Kakaloka. Kailangan tuloy mag-OT ng 1 or 2 oras. Char. O siya, sige na mga beshi. See you on my next vlog. Thank you. Thank you so much sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-comment that they miss me. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Shalak.